5, 4, 3, 2, 1. Risk. Okay, so dito ang isang bagay na paano namin ma-overcome yung risk. Okay, isang bagay lang ang maaari ninyong tatandaan. Unang-una po is pagdating sa investment ay may mga bagay na kailangan ninyo siyang laging iisipin. Pero bago ko yan sasabihin sa inyo, i-discuss ko muna kung anong nangyari dito sa karamihan sa inyo kung hindi nakaalam. Ang pagkakaiba dito, ang nangyari dito is na-scam ang mga tao dito, unang-una binigay nila yung pera mismo sa isang empleyado. Okay, yung investment nila binigay nila sa empleyado. Sa isang empleyado na nagtatrabaho sa Philippine Stock Exchange. So doon pa lang, malaki ng mali doon. Okay, so ang sinabi ko dito, kung nabasa ninyo na pagdating sa investment, ang lagi ninyong tandaan is yung 4 na bagay na maaari na or 5 bagay na maaari namin i-share. At lagi naming sasabihin dito. Unang-una dapat pagdating sa investment o hindi lamang sa investment ang tinutukoy natin dito, kahit anong pinasukan ninyong kumpanya. Okay? Dapat may direct access kayo sa sarili ninyong pera sa kumpanya na nilagyan nyo. Kaya yung una. Pangalawa, alamin po ninyo kung saan nilalagay ng kumpanya ang pera ninyo. Pangatlo, dapat ma-withdraw mo siya anytime kung ayaw mo na. At yung pangapat, ang importante, huwag dapat ibigay ang pera or ipadala ang pera na pang-invest ninyo sa isang tao or empleyado ng kumpanya. Dapat diretso mismo sa isang kumpanya, hindi sa isang empleyado. At panglima, dapat pag-aralan nyo pong mabuti kung gusto nyo pong magbalak mag-invest. Kasi kapag hindi nyo yan pinag-aralan, yan ang napakalaking risk. Example, kung ikaw ay hindi isang electrician at hindi nag-aaral kung paano mag-ayos ng kuryente o ng mga wirings, malaki ang tsansa na makuryente ka kapag nag-ayos ka. Okay? Kung ikaw ay hindi marunong mag-drive at basta mo na lang sinakyan ang kotse at minaniho, malaki ang chance na ma-aksidente ka. So, kailangan pag-aralan mo muna mabuti. Okay? So yan po ang palatandaan. Ayan po yung mga tips na lagi naming ina-advise sa mga tao. Okay, so tuloy tayo doon sa ating lecture kagabi. So yung ating lecture kagabi, ilan na tayo dito? 54 na tayo. Okay, so tuloy natin yung lecture kagabi tungkol sa investment. Okay, pagdating sa investment sa mutual fund or stock market, ang pera nyo dito is compounding. Pag sinabi natin compounding, ang pera na kapag hindi nyo kinuha or ang interest kapag hindi ninyo kinuha ay nag-i-interest pa ito at nag-i-interest pa. So ang tawag po dyan is compounding interest. So yan po ang invento ni Albert Einstein o yung sinabi niya. Kaya ngayon, paano mo malaman kung kailan madudoble yung pera mo? Okay? Sinabi din ni Albert Einstein na ang gagawin mo daw, gamitin mo yung rule of 72. Ano itong rule of 72? Kaya sinabi niya, ito yung the 8 wonders of the world. Ito yung discovery. Okay? Sabi niya, kung gagamitin mo ang rule of 72, ang gagawin mo lang daw, ang 72, okay, ang 72, i-divide mo lang yan siya sa interest ng pera mo per annum, per year. Tapos, pag i-divide mo lang siya, ang sagot niyan, yan ang taon, yung years, kung kailan madudoble yung pera mo. Example, interest sa bangko, magkano ang interest sa bangko? 2%. Okay, halimbawa, 72, i-divide mo siya sa 2, so magkano ang sagot? 36. So, ibig sabihin po,
36 years ang kailangan yung hintayin para madoble yung pera ninyo. Okay? 36 years, napakatagal kung ikaw ay 50 years old na. So kung ikaw ay may 100 sa bangko, hintayin mo 36 years bago madoble ito. Kung nilagay mo yun siya sa savings. Ngayon, pero kung ilagay mo yun siya sa investment, yung interest ng investment, 72, minimum interest ng investment, sabihin natin 12% per annum. Okay, 72 divided by 12. Ilan? 6 years lang. So 6 years ang kailangan mong hintayin para madoble yung pera mo. Okay? Ngayon po, punta po tayo sa isa pa, sa pampaliwanag. Okay? Time deposit naman. Magkano ang interest sa time deposit? 4%. Okay? 72 uli. I-divide mo siya sa 4, 18 years. So, every 18 years, okay, every 18 years, ang bibilangin at hihintayin mo para madoble yung pera mo. Halimbawa, kung ikaw ay 29 years old, maghintay ka ng 18 years. Okay? Ilang taong ka na nun? 47 na. Yung 100,000 mo, nagiging 200,000 pesos. Ngayon, ang 200,000 mo, maghintay ka ulit ng 18 years. Magiging 400 siya. Pero ilang taong ka na? 65 years old. So, ibig sabihin po, pag may pera kayo sa time deposit sa bangko, libre, 18 years ang kailangan yung hintayin para madoble ito. Okay? Punta tayo sa investment. Uli, divided by 12, every 6 years. So, 29 years old, plus 6, 35, plus 6, 41, plus 6, 47. Every 6 years, ang pera mo, dumodoble. Yan ay kung nilagay mo sa investment. Okay? Ngayon po, tignan ninyo ang pagkakaiba. Kaysa dalawang taong ito, pareho silang 29 years old. Pareho silang may 100,000 pesos. Ang pagkakaiba lang sa kanila, yung isa nilagay niya sa time deposit, yung isa nilagay niya sa investment. At the end of the day, pagdating nila ng retirement, is 65 years old, sino ang may mas malaking pera? Yung nilagay niya sa investment. Yung isa, nawala sa kanya 6 million. Sino ang kumita ng 6 million? Yung bangko. Kung alam nyo lang, kung alam nyo lang, ng BDO, last year, in the third quarter, October, kumita sila ng 17 billion pesos. Okay, 2014, kumita sila ng 24 billion pesos. So, saan sila kumuha nun? Saan nanggaling yung income nila? Doon sa mga depositor. Kung alam nyo lang, ang bangko ay mayroon silang tinatawag na investment, UITF. Pero hindi nila sasabihin yun hanggat hindi ka mag-inquire. Kasi, ang gusto lang naman nila niyan is mag-save ka o ilagay mo sa time deposit. So, nakikita nyo ang pagkakaiba. Nilagay mo ang pera mo sa kanila, binigyan kanila ng 4%. Kaya ngayon, ang ginawa nila sa pera mo, nilagay nila sa mataas na porsyento. Okay? So, of course, kung bibigyan kanila ng 4%, saan naman sila kukuha ng pambigay sa'yo ng 4%? So, kailangan nilang i-invest din yun sa mataas na interest. Okay? So, binigyan ka ng 4%, ilagay nila sa 12, magkano ang kinita mo? Magkano ang kinita nila? Kaya napakalaki ng income ng bangko every year. Okay? So, yan po yung pagkakaiba. Nung nalaman namin ito, nung natuto kami regarding sa financial education, lalo pagdating sa tamang pag-invest, mga proseso, tinanggal na namin, inalis namin yung pera namin sa bangko. Nilagay namin sa investment. Wala naman kita doon, bawasan pa ng tax. So, kapag ang pera ninyo, hindi nyo po hinuhulugan yan, akala nyo nagdadagdag, nagbabawas po yan. Dahil sa tinatawag na taxes. Yung kaibigan ko po ay tinulungan ko siyang withdraw ang kanyang pera. 5 years po 5 years po nilagay niyang pera sa savings account niya. 5 years, 220,000 pesos. Alam po ba ninyo kung magkano lang ang tubo sa loob ng 5 years? 5,000, 2,500. So, ganun lamang yung tubo. Ngayon, nung withdraw pa namin, of course, nagkaltas pa ng charges, nabawasan pa.
So, so ganun po ang nangyayari. Okay, so, uli, lahat tayo, yan po ang ginagawa po namin tungkol sa investment. Ang pagkakaiba lamang po is yung information na karamihan sa atin ay hindi lang talaga alam. Hindi natin alam yung tamang information, kaya hindi natin nalalaman kung paano ang pera natin mag-work, mag-grow pa. Okay? Na kaya tayong buhayin ito sa interest ng investment, sa interest from investment. Okay? So, so yan po yung ginagawa ko namin. In-invest namin sila sa mas mataas na interest. Okay? So, kaya dito po sa mga bago, ang ginagawa namin is we share information. Hindi namin kukunin yung pera ninyo actually. Okay, at higit sa lahat, hindi nyo yan ibibigay sa amin or hindi nyo yan ipapadala. Hindi namin yan gagalawin. Okay, so, kagaya ng nangyari doon sa mga na-scam. Kasi saan nila pinapadala yung pera nila? Sa nagtuturo sa kanila. So dito, don't expect na kukunin namin yan or ipapadala nyo sa amin. Hindi. Kahit ibibigay nyo sa amin, hindi namin tatanggapin. Okay, so, ituturo lang namin dito ang informasyon na maaari namin maitulong sa inyo. Okay, so, ngayon po, punta tayo pagdating sa mga investment. Karamihan sa mga OFW, may iba't ibang klaseng investment. May investment sa farms, may investment sa real estate, okay? May investment, sabihin na lang natin kahit hindi ito investment, ang pera napunta dyan, binili ng sasakyan, okay? Napunta sa savings. Actually, ang pera natin ay dito lamang yung tumatakbo eh. Diyan lang yan. Pag isang OFW ka, kung hindi ka bumili ng sakahan o lupa, bibili ka ng bahay o magpapatayo ka ng bahay o bibili ka ng pundo, o may sobra ka, bibili ka ng sasakyan. Ngayon, pag nabili mo na lahat, ilalagay mo na sa bangko. Ang tanong dito, paano pag umuwi ka na? Okay, so lahat tayo, dito na punta yung investment natin. Pero, lahat tayo ay dumating sa makakaranas ng tinatawag na crisis. Financial crisis. Lahat tayo walang exempted. May financial crisis, maaaring ikaw ay na-experience mo ngayon o nakaranas mo pa lang or hindi ka pa nakaranas. Pero darating ang araw na magkaroon ka ng tinatawag na crisis. Ang malaking tanong dito, sa mga napundar mo na ito, sa pera mo kung saan andito, paano mo maproteksyonan sila? Ano ang gagawin mo na pagdating ng crisis ay yung mga ari-arian mo, yung mga ipon mo, ay hindi mawawala sa'yo. Okay. So, karamihan sa mga OFW, minsan may mga malalaking crisis o pagsubok sa buhay na talagang karamihan sa kanila, baon sa utang, nasangla na lahat, nabenta na lahat. Okay, so, dahil sa financial crisis na ito. Pero dito, tuturo namin sa inyo kung paano ninyo maproteksyonan at mapangalagaan yung mga ari-arian na napundar ninyo at pinaghirapan ninyo ng napakaraming panahon. Okay, so meron akong kilala, ilang taon siyang nagtatrabaho dito sa Israel, sa isang iglap lang, actually more than 10 years. More than 10 years, sa isang iglap lang, halos mabaon na siya sa utang. Wala pa nga siyang isang taon sa Pilipinas. Meron din akong isang kaibigan, 7 years sa Israel, galing din sa ibang bansa, hindi na nga nakapag-asawa. Pagdating sa Pilipinas, wala pang 2 taon, okay, naghahanap na ulit ng trabaho dahil ang hirap daw ng buhay. So, pag dumating ang crisis sa inyo, talagang mauubos lahat ng ano natin, ng mga ari-arian. Ngayon, may mga bagay kami na isasuggest sa inyo na alam namin na subok at maaaring makatulong sa inyo pagdating sa tinatawag na financial. Paano ninyo ma-build, maproteksyonan ang iyong mga ari-arian? So, i-discuss natin tungkol sa tinatawag na solid financial foundation. Ito yung foundation, kung baga pagdating sa isang bahay, kung gusto ninyo na maging matibay ang bahay ninyo pagdating sa mga calamities, okay, kailangan ninyong tibayan ang foundation ng bahay ninyo. Okay, so yung ibang mga bansa, karamihan sa kanila, mga building nila ay tinatawag ang foundation mas matibay, lalo na pagdating sa earthquake. Okay, so
Yan, they are designed for that calamity, kumbaga. Pero ngayon, pagdating naman sa buhay natin, financial, which is yan ang pinakamalakas na dumarating sa atin. So, kailangan nating tibayan yung ating financial foundation. So, i-discuss namin yung mga strategy na ginagamit namin to protect our money. Okay, para maproteksyon na natin yung ating pera, yung ating mga napundar na mga ari-arian, okay, para hindi mawala sa atin pagdating ng crisis. I-discuss namin tungkol sa tinatawag na increasing your income. Bakit kailangan ninyong palakihin ang inyong income? Pangalawa, ang purpose ng health and life insurance. Ano ang connection nito sa inyong mga ari-arian, sa inyong pera? I-discuss namin tungkol sa eliminate your debt. Paano ninyo i-manage at maiwasan ang utang kung maaari lang. I-discuss namin kung anong ibig sabihin ng emergency fund at bakit kailangan ninyong mag-invest. At higit sa lahat, ang protection sa inyong investment. Okay, so number 1, have the discipline to increase your income. Okay, so bakit? Unang-una, alamin muna ninyo kung paano ninyo minamanage ang inyong kita. Okay, karamihan ba sa atin ay nag-iipon? Karamihan sa atin ay ginagasto lahat ng ating income or nagasto na bago mo pa ito natanggap. Okay, so sabi nga, ang kahirapan ay hindi dahil sa kakulangan ng pera. Okay, ang kahirapan ay nagsimula dahil sa pag-mismanage o kung paano mo hawakan ang iyong pera. Okay, so ang income natin, ngayon, tanungin natin sa ating sarili. Yung income ba natin is temporary or permanente na ba ito? Okay? So, kapag ang income mo, okay, ay temporary or permanent, ganito ang nangyari. Subukan po ninyong isipin na kung kayo ay tumigil sa pagtatrabaho ngayon, how long you survive? Yung ipon ninyo, okay, ilang taon or ilang buwan makasurvive kayo o ang inyong pamilya, lalong-lalo na kung sila ay umaasa sa inyo. Paano kung ikaw ay isang breadwinner? Okay, ang pamilya mo umaasa sa iyo at biglang nawala ang inyong income, paano na sila, ilang taon sila makasurvive? Meron tayong dalawang klase ng income. Meron tayong tinatawag na active income, meron tayong tinatawag na passive income. Kaya ano itong active income? Active income, ito yung mga tao na mga empleyado, yung mga self-employed. Sila ay nasa kategorya na tinatawag na active income. Anong ibig sabihin ng active income? Active income means income stop when you stop working. Kapag tumigil ka na sa pagtatrabaho, okay? Kapag tumigil ka na sa pagtatrabaho, dami natin, 72. Kapag tumigil ka na sa pagtatrabaho, titigil na rin ang income mo. So yan ang buhay ng mga empleyado at buhay ng mga self-employed. Okay? Ano naman itong passive income? Passive income, ito yung mga negosyante at mga investor. Okay? Ito yung mga negosyante at investor. Anong ibig sabihin ito? Okay? So, ibig sabihin ng passive income is income keeps coming even when you stop working. Kapag tumigil ka na sa pagtatrabaho, okay? Kapag tumigil ka na sa pagtatrabaho, tuloy pa rin ang income mo. So, ngayon nakikita niyo alin dyan ang mas maganda? Active or passive income? Of course, mas maganda yung passive income kasi pag kahit na nasa bakasyon ka, tuloy-tuloy ang income mo, tuloy-tuloy ang kita mo. Unlike kung ikaw ay nasa active income, tumigil ka na sa pagtatrabaho, wala rin kita. Okay? Ngayon po, ang purpose ng lecture na ito, lahat tayo empleyado. Okay? Karamihan sa atin talagang empleyado at umaasa na lang talaga tayo sa sweldo na matatanggap natin. Ang purpose namin dito, ang purpose ng lecture na ito ay turuan kayo na magkaroon ng passive income. Okay, dahil ang pagiging empleyado ay hindi yan lifetime. May katapusan yan. Titigil lang kakayahan natin kumita ng pera dahil hindi na rin kakayanin ng katawan natin na magtrabaho.
Ngayon, ang tinuturo namin na magkaroon kayo ng passive income, tinuruan namin kayo kung paano mag-invest. Dahil yan ang tutulong sa inyo, okay, pagdating sa retirement age or retirement days ninyo. Okay? Tuturuan din namin kayo kung ano yung mga business na maaari ninyong pasukin. Okay? So, bibigyan namin kayo ng mga option and then you decide. Okay? Wala naman kaming pinipilit dito. Okay? Naririnig po ba ako? May mga hindi nakakarinig eh. Hello? Malakas. Okay, sir. Thank you. Tawag dito. Okay, so, tawag dito, yan yung ginagawa namin dito. Bibigyan namin kayo ng mga information. At mga information na ito, ginagawa na namin siya. Ginagawa na namin. Alam namin kung anong pasikot-sikot. At sinishare lang namin. Okay, at ang kagandahan pa po, libre. Sa Pilipinas, ito may bayad. Ito, oras lang. Okay, oras lang. Magkano registration? Mag-attend ka ng isang lecture, lalong-lalo na sa mga financial guru. Pagkatapos ng one-day lecture doon, hindi mo na alam kung paano umpisahan dahil hindi mo naman makikita or matitext yung speaker for guidance. Hingihan mo ng guidance. Okay, so unlike dito sa amin, okay, tinuruan na namin kayo, i-guide pa namin kayo. Kumbaga, spoon feeding ang ginagawa namin dito ng libre. Okay, ng libre. So, saan ka pa dyan? Okay, so, yan yung isang bagay. Okay, so passive income keeps coming even when you are not working. You stop working, your income never stop. So, yan dapat ang income na hanapin ninyo. Yung income na kapag kayo ay tumigil na, okay, tuloy pa rin ang kita ninyo. Passive income kasi, iyan ay mga permanenteng income. Ang income nang galing unang-una sa interest ng investment ninyo. Na-discuss natin last Monday, kahit sabihin natin pagdating ng araw, ang laki ng ipon mo, nakapag-invest ka ng 5 million, sabihin natin, tumutubo yun ng 10% per annum. So magkano noon? Kalahating milyon. Okay, so sa kalahating milyon, mabubuhay ka na sa isang taon. Okay, so paano kung sa taon na ito tumubo ang investment mo ng 20% or 28%? Okay, depende sa market. So mas malaki. So yan, nabubuhay ka na sa interest pa lang. Okay, mula yan sa mga mutual fund, bonds, long-term healthcare, etc. Okay, kung kayo may paupahan, rental income, pwede din yan, isang source din yan na kahit hindi kayo nagtatrabaho, tuloy ang kita. Okay, so royalty income, yan ay galing sa business. Okay, so yan ay mga sample ng mga passive income, mga permanenting income. Ngayon po, uulitin ko, papaano ninyo ma-increase ang inyong income? Paano ninyo mapalaki ang inyong income? So, isang sample na maaari kong advice sa inyo is to write down your expenses. Okay, sulat po ninyo, subukan po ninyong isulat kung magkano mga nagastos ninyo. At least nakikita ninyo kung saan napupunta yung pera ninyo. Okay, so kami pong mag-asawa ay tawag dito, hindi pa kami member ng IMG, nagsusulat na kami. Sinusulat namin, lalong-lalo nung ako ay nagbabayad ng utang. Okay? Nung utang, nagbabayad ako nung pagpunta ko dito, sinusulat ko saan punta yung pera ko. So ngayon, nababudget ko yan. Nababudget ko, nakukontrol ko yung aking sarili. Kasi may mga bagay ako na kailangan or importante uunahin. Sa paraan na ito po, magkakaroon po kayo ng disiplina. So advice ko sa inyo, isulat po ninyo ang inyong mga gastos. Yung mga pinapadala ninyo. Okay, sulat ninyo po yan. Halimbawa, magkano po ang income nyo sa loob ng isang buwan. Okay? Tapos, magkano ang inyong ginastos. Ngayon, magkano ang natira. Okay? So, ulitin ko uli. Income. Okay, i-minus mo ang iyong expenses. Ang natira mo, yan ang savings. So, yan ang traditional na nangyayari. Okay? Yan ang traditional na nangyayari. Pero ang advice namin sa inyo, subukan nyo po ang income ninyo. Okay? Magtabi muna kayo ng savings ninyo. Bayaran ninyo ang inyong sarili. Kaya saan yung 20% na yan? Itabi mo yan para sa pagtanda mo, para sa retirement mo. Tapos ang natira, sabihin mo yan na yung expenses mo. Sabihin mo, ay nako, kulang yan. Kasi,
napakarami kong ginagastusan. Yung anak ko college, yung nanay ko naghihingi pa sa akin. Okay? Tapos pambili ko pa ng pampasexy, pambili ko pa ng pampabeauty ko. So kulang. So kung 80% lang ang gagastusin ko, okay, dami kong gagastusan, may pinapaaral pa ako. Okay, so alam mo yun, dami nating dahilan, o dami nating pinagkagastusan, kaya nagkukulang yung sahod natin. So anong solusyon? Ang solution is to create a multiple sources of income. Create a multiple sources of income. So nung ako po ay hindi member ng ING, at hindi ko naintindihan yung mga bagay nito, lahat talaga ng pangangailangan namin, bahay, tulong sa pamilya, inaasa ko lang sa isang sahod ko. Kaya ngayon, pagdating ng katapusan, halos walang matira sa sahod mo. Ang malala pa nito, pag magkaroon ng emergency, ang mangyari, lugbog tayo sa utang. Kaya anong nangyayari po sa ating mga kapwa OFW? Diba, napakaraming OFW na lubog sa utang. Okay? Makikita nyo po sa pagmumukha nila dyan sa Facebook. Nakapost yung mga hindi nagbabayad. Okay, so so yan po ang nangyayari. Kaya ang advice namin at ang ginawa namin, nag-create po kami ng multiple sources of income. Kumbaga, hindi lamang isang source dapat ang income na kailangang mayroong ka. Kaya huwag kang magdepende sa isa. Kung ikaw ay may sahod na natatanggap sa amo mo, huwag kang magdepende dyan. Maghanap ka pa ng iba. Okay? So, ulitin ko, how to increase your income. Okay, isa pang bagay na makatulong sa inyong baguhin niyo po ang inyong pamumuhay. Okay, mula sa tinatawag na expensive lifestyle to simple lifestyle. Mamuhay tayo ng simple. I think mag-i-enjoy naman tayo kapag mamuhay tayo ng simple. Yan, mag-part-time. Yan, isang source of income. Okay, so so yan, kung gusto nyo ng ibang sources of income, hanapin nyo na rin yung permanente. Okay? Huwag yung temporary. Temporary, it's okay. At least kahit pa paano pera. Pero kung ako ang anuhin ninyo, maghanap kayo ng tinatawag na permanent income. Okay? So yan po yung isang bagay. Okay? Isa, ulit, how to increase or ways to increase your income. Use every money you have to make you more money. Okay? So kung yung pera ninyo, gamitin nyo uli para kumita pa ng pera. Okay, so saan? Sa pamamagitan ng pag-i-invest. So isa yan, nabanggit natin yan, pamamagitan ng pag-i-invest. Pangalawa, disiplina, okay? Disiplina to make more money. Okay, bawasan ang mga gastusin. Bilhin lang yung mga bagay na importante. Okay? Yung mga wants, yung mga needs lang natin, hindi yung mga gusto natin. Okay, kung may Samsung S3 ka dyan or S4, tapos may bagong lumabas ngayon sa Samsung, makontento ka muna dyan. Okay? So, it's up to you. Pero yan ay makakatulong kung tayo ay may disiplina. Gamitin ninyo ang mga bakante ninyong oras para kumita pa ng pera. So, yan ay sa pamaraan na yan, ma-increase po yung income ninyo. So, maraming pong paraan. Okay? So, yun po ay suggestion namin. It's not just about making a lot of money. It's about lowering your expenses then and growing your money. So, narinig nyo naman siguro yan. Kung gaano kalaki yung kita mo, mas madami ka rin gastusin. Kung maliit yung income mo, sapat lang naman. So, sapat lang mapagkasya mo. Pero pag malaki ang kita mo, malaki din ang gastusin mo. Okay, so yan ang naririnig natin sa Pilipinas. Okay, buti ko yung sahod ko sa Pilipinas, napapagkasya ko minsan. Pero dito, ang laki ng sahod ko, nagkakautang pa ako. So, yan yung paramihan na nangyayari. Okay, so, kaya advice namin, make more money, spend less. At higit sa lahat, mag-ipon ng mag-ipon. Kung ikaw ay isang OFW at wala naman tayong papel, okay, kumbaga, temporary lang rin ang pagiging OFW, grab the opportunity na mag-ipon kayo para sa future ninyo. Okay? Hindi yung kung saan na kayo nawalan ng visa, okay, namatay na yung amo ninyo, saka pa kayo makapag-isip na mag-iipon na ako. Okay, so, marami yan dito. Marami kaming kilala.
Okay, so nakakalungkot ang sitwasyon na yan. Okay, so huwag natin ipagpaliban yung mga araw na kung saan pwede pala tayo mag-ipon. Okay, make a lot of money as fast as you can while you can, hanggang kaya pa ng katawan ninyo. Okay, pagdating ng 60 years old ninyo, hirapan na kayong kumita ng pera. Okay, so hindi na kaya ng katawan. Invest a lot of money as fast as you can while you can. Okay, so yan yung isang bagay. Increase your income. Okay, step number 2. Okay, healthcare. So protect yourself first. Okay, so protect yourself first. Thank you. Protect yourself first with long-term and short-term healthcare. Bakit po? Bakit importante na magkaroon tayo ng health insurance? Okay, pakinggan niyo po itong mabuti. Without healthcare, with one major illness, mauubos lahat ang investment ninyo. Kasama niya dyan yung mga bahay ninyo, lupain ninyo, sakahan ninyo, sasakyan ninyo, mga gadget ninyo. Okay? Ang malala pa, mababaon po kayo sa utang. Okay? So, kayo na po ang makapagsagot kung tama ito or mali. Okay? So, hindi na po natin tatanungin kung sinong nakaranas. Kung hindi po kayo nakaranas, maaari yung mga kaibigan ninyo. So, hopefully, natuto po tayo doon. Okay? So, lahat tayo may mga ari-arian. Maaari may sakahan, may bahay, may sasakyan, may mga ipon sa bangko. Okay. Ang tanong dito po, kung ang mangyari with one major crisis, mauubos po ito lahat. Eh, anong crisis na karamihan na dumating sa atin na malakas kumain ng pera ninyo? Medical crisis. Yan ang pinakamalakas kumain ng pera ninyo. At major illness. Okay? So, uulitin ko. Ito ay based sa katotohanan. Hindi ito gawa-gawang o kwento-kwento lang. Yung kaibigan ko, sabi ko, may insurance naman siya sa Pilipinas. Yun nga lang, okay, so yun nga lang, nakafocus siya sa pag-i-invest. Okay, mag-asawa sila, nakafocus sila sa pag-i-invest. Ngayon, umuwi siya sa Pilipinas, 13 years or more than 10 years siya pala nagtrabaho dito. Pagdating niya po sa Pilipinas, hindi niya akalain na may cancer pala yung asawa. Ang nangyari po doon, ang nangyari, nalubog na lang talaga sila sa utang. Yung mga investment nila, na-withdraw, yung mga pinamili niya nung nandito siya sa Israel, binenta niya kasi pambayad niya sa chemotherapy. Pang-chemo niya, so yun po ang nangyayari. Medical crisis, yan ang malakas kumain ng pera ninyo. So anong solusyon yan? Kaya it's very simple. Ang solusyon dyan is health insurance. Ang health insurance ay hindi lamang hindi lamang pambayad niya sa ospital pag nagkasakit kayo. Yan ang protection nyo rin sa mga ari-arian ninyo, sa mga savings ninyo. Okay? Yan ang sasagot, yan ang solusyon sa problema na yan. Okay? So, kagaya dito sa Israel, yung asawa ko, na-operahan siya last year. Last year, na-operahan po siya. 5 days siya sa hospital. Okay? So, malaking pasasalamat kasi may health insurance siya. Wala kaming binayaran. Pamasahe lang namin, pauwi. Okay? May pagkain pa siya doon sa hospital. So, 5 araw pa, naka-private room ka pa, wala kang binayaran. Okay, so meron din naman tayo niyan sa Pilipinas. Ang kagaya ng sinabi namin, information lang ang hindi natin alam. Okay, ang hindi natin alam. So, yan yung isang bagay. Okay, kung hindi, mababaon talaga tayo sa utang. Okay, mababaon tayo sa utang. Ang sakit, yan ang isang bagay na hindi natin hawak. If you think you will not get sick for the rest of your life, then hindi nyo po kailangan ng health insurance. So, sino dito ang hindi nagkakasakit? Eh, lahat tayo magkakasakit. Sabihin natin wala tayong sakit ngayon. Of course, kasi bata pa tayo. Pag dumating na ang panahon na pagtanda natin, kagaya ng mga amo natin dito, sa isang buwan, walang buwan yan, hindi sila magpapacheck up. Pero may bawas ba sa pera nila? Wala. Kasi insurance naman ang sumasagot. Okay? So,
So, yan yung isang bagay. Yan yung isang bagay na proteksyon at kailangan na meron tayo. Pagdating sa problemang medical, dapat may solusyon ka. Okay, so, ulitin ko, ito yung isang bagay na hindi mo hawak. Ito yung isang bagay na mangyayari sa buhay mo kahit pinapagdasal mo, okay, na mangyayari at gagastos ka talaga. So ngayon, i-research mo yun siya sa Google, magkano x-ray ngayon, laboratory sa Pilipinas. So mataas niyan. Alam nyo ba na mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga medical ikumpara ninyo sa mga goods, presyo ng mga pagkain. Ang Pilipinas po ang mabilis tumaas pagdating sa medical. Mabilis tumaas. Okay? So ngayon, which situation would you choose pag in any case? Okay, yan or yan? Okay, so mas maganda siguro dito sa kabila kasi mas maraming tao. Okay, na-enjoy ka din like dito sa kabila. Diba? So paglabas mo dito, iba na naman ang sakit mo. So, ngayon, ang tanong nyo lang sa sarili ninyo is your healthcare enough to cover your medical bills? So, may PhilHealth tayo. Okay, karamihan sa atin may PhilHealth. Maganda po yan na meron kayo. At least kahit pa paano makakatulong. Pero hindi po yan sapat. Sasabihin ko sa inyo, hindi po yan sapat. So lahat, kahit may PhilHealth ka pa, hindi yan sapat. At least mayroon nakakatulong. Advice ko sa inyo, kumuha kayo, magbayad kayo. Kahit pa paano nakakatulong yan. Okay? Pero hindi yan sapat. Okay, so kaya ang ginagawa namin, may mga health insurance kami. So bakit kailangan mo magkaroon ng tinatawag na health insurance? Una, you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang private or pribadong kumpanya sa Pilipinas, kagaya ng bayaw ko, sinabi ko sa kanya, sabi niya, may health insurance na ako, hindi ko kailangan yan. Oh, maganda yan. Sabi ko, pag umalis ka na ba, pag nag-retire ka sa kumpanya mo, sama ba ang health insurance mo? Hindi na. Yun ang mas malala. Yun ang nakakatakot. Kasi pag nag-retire ka, okay, diyan na lalabas yung mga sakit-sakit mo. Okay? So, yun pa dapat ang panahon na kailangan mo na ng insurance, itinanggal nila sa'yo. Tayo may insurance dito sa Israel. Hindi mo yan madadala sa Pilipinas. Okay? So, medical cost is getting more expensive. Hindi po yan nagmumura. Hospital cannot let you in with the deposits. Ano nangyari doon sa isang buntis? Sa UST ba yun? Yan, namatay yung anak. Bakit? Walang pandeposito. So alam niyo yun, importante sa panahon ngayon, hindi yung buhay mo. Okay? Pagdating sa ospital, negosyo din yun eh. Pagdating sa ospital, hindi importante sa kanila yung buhay mo. Importante kung may pambayad ka sa kanila. Okay? So, a lot of sick people die not because of no medicine, but because of no money. Okay? So, yan po ang katotohanan. Hindi dahil walang magaling na doktor, walang magaling na medical instrument or equipment sa Pilipinas, meron po. Ang problema, may pera ka ba? So, yun yung isang bagay. So, kailangan mo, pagdating sa problema na ito, pagdating sa problema ng pangkalusugan, may solusyon ka. Okay, dapat may solusyon ka. Okay, the purpose of health insurance ay para hindi yan masangla or mapundar yung mga ari-arian mo na pinaghirapan mo ng ilang taon. Para hindi maubos ang pera na naipon mo ng ilang taong pagtatrabaho. Okay, higit sa lahat, hindi ka malulubog sa utak. So, yan lang po. Yan yung solusyon. Ayan ang solusyon sa mga problema na yan. So, kailangan mong proteksyonan yung sarili mo. So, meron kami health insurance na yun na binabayaran namin sa Pilipinas. Ang health insurance na ito na Kaiser International Health Group, 3-in-1 product na yan siya. So, sinabi namin 3-in-1 product, nagbabayad kami, may kasamang health insurance, may kasamang life insurance, may kasama pang investment. Kung baga, parang value meal. May bumili ka ng kanin, may kasama ng ulam yung at drinks. Okay, so paano yan? I-discuss ko ng konti sa inyo paano naging 3-in-1 product healthcare. Magagamit mo ito habang nagbabayad ka pa lang. Kung hospital ka, pwede mo na magamit ang health insurance na ito.
Okay? Life insurance, matatanggap ng pamilya mo once na may mangyari sa'yo. Kung namatay yung isang plan holder, habang nagbabayad pa lang, so may kasama na siyang life insurance na maiwan sa kanyang pamilya. Okay? Pangatlo, investment. Pagkatapos mong bayaran, okay, yung plan na yan, may, ang labas niyan, investment na. May makukuha kang 10% or tumutubo yan siya ng 10% fixed per annum habang hindi mo ginagamit at ginagamit mo. So, yan yung isang kagandahan sa healthcare na ito. Okay, higit sa lahat, ito ay transferable. Anytime, pwede mo i-transfer kahit kaninong tao gusto mo. Kung ayaw mo na, at least, unless kung ito ay active yung insurance mo. Meron kang account online. May sarili kang account online, makikita mo ang binabayad mo. Example, so dito may website yung insurance namin. Meron kaming account. Kagaya ng sinabi namin ulitin ko, dapat pagdating sa pagbabayad, pagdating sa paglabas nyo ng pera sa sarili nyong bulsa, nilagay nyo sa company, kagaya ng uli na sinabi ko, meron kayong access. So dito meron kaming access sa sarili naming pera. So may login ka dyan, lalabas yung pangalan ni Erlinda. So ito yung lalabas, meron kang sariling account. Okay? Ang Kaiser ay 7 years namin sinasakripisyong bayaran. Okay? 7 years namin sinasakripisyong bayaran at 20 years ito magmamature. Kasama na yung 7 years. Ang tagal naman. Doesn't matter. Doesn't matter kahit ganyan katagal magmature. Ang pinaka-importante is may gagamitin ka pag ikaw ay ma-hospital. Okay? So, may gagamitin ka pag ikaw ay ma-hospital. Okay? So yan po siya yung Kaiser. Ngayon, dito makikita mo yung mga binabayad mo. Ayan, so makikita mo yan yung mga binabayad mo. So, yan. So, meron, kagaya ng sinabi ko, meron kaming access sa sarili naming pera sa kumpanya na pinasukan namin. Hindi lamang sa aming insurance, pati sa investment. Okay, so yan yung kagandahan. Ang Kaiser ay may mga accredited hospital sa Pilipinas. Okay, so, kahit hindi siya accredited hospital ng Kaiser, pwede mo pa rin siyang magagamit. So, 80% ang isi-shoulder nila. Pero habang tumatagal, nagdadagdag sila ng mga hospital. Okay, so Kaiser plan. So, ipapaliwanag ko sa inyo ng konti yung plan na kinuha namin. Okay, so, yung Kaiser plan, may iba't ibang plan. May plan 45, depende sa capability mo at kaya mong kunin. Okay, so, it's very simple lang naman. Kung malaking plan na kinuha, kung malaki rin coverage mo, kung maliit, di maliit lang rin coverage mo. So, marami kang pagpipilian. Okay, so may, halimbawa, kung ikaw ay age 30, kumuha ka ng plan 100. So, ang life insurance mo niyan is 450,000 pesos. Yan yung sinasabi namin na term insurance. In any case, may mangyari sa'yo sa isang plan holder habang nagbabayad siya, yan ay matatanggap ng pamilya niya. So, ulitin ko, iwan ko kung nakikita ninyo noon sa pinost ko na isa sa mga kasamahan namin, actually, namatay po siya last November. Naiwan sa kanya yung 5 anak. Okay, balo na rin po siya, so naiwan yung maliit na anak. Namatay po siya. Nangyari po, may Kaiser siya, may insurance siya, kaso nga lang, hindi niya binayaran. Okay, so kung binayaran niya yun, so ganito sana kalaki ang matanggap at naiwan niya sa pamilya niya. Kaso lapse, hindi niya binayaran. So yan po yung isang bagay. So annual limit. So annual limit, kapag ikaw ay nagbabayad pa lang tapos nagkasakit ka, so pwede mo na siya magamit. So at least may limit muna. Hindi naman unlimited, malulugi na yung kumpanya niya. Okay, meron ka ring board and room and board allowance daily. Papasok yung tinatawag na annual 10% matapos mo siyang bayaran. Kung plan 100 kinuha mo, so meron yan 10,000 every year. Kapag hindi mo yan kinuha, nag-i-interest yan at nag-i-interest, compounding interest, kagaya na nabanggit ko kanina. Okay, total maturity, kakaroon niya ng, maabot yan ng tinatawag na amount ng 1.1 million mahigit, kasama na lahat po dyan. Kapag hindi mo yan kinuha, 10% ng 1.1 is 110,000. Okay? So, pwede mo ba siyang kukunin? Yes, pwede mong kukunin, pero huwag mong ubusin. Kasi kapag inubos mo na yan, don't expect na may insurance ka pa. Ito yung coverage mo.
Pag matapos mo siyang bayaran, unlimited ka na sa insurance mo. Unless, dahil dito naman nila kukunin yung mga gastusin mo sa hospital. So, yan yung coverage mo. Okay? So, discuss pa natin ito sa ibang araw. Kung ikaw ay age 30, kumuha ng plan, pagdating mo na 60, yan ang total coverage mo ng insurance mo. Okay? So ganyan po yung insurance na ito, ganyan yung Kaiser. Okay, so of course, may mga payment details, mode of payment. So, depende kung anong kaya kong hawakan. Kung yearly ang babayaran mo, so meron kang discount na 2 months. Okay, contract price na binabayaran namin is 411,000 sa loob ng 7 years. Okay, so ito yung isa sa mga kumbaga information na maaari namin i-share, kagaya ng sinabi namin, na bago tayo maglabas ng pera, at least alam natin kung saan ito napupunta at alam natin yung mga information. Kaya itong pinakahigit sa lahat. Okay, ito yung pinaka-importante sa lahat. Saan napupunta yung binabayad namin na pera. Kung sa investment, alam namin kung saan ito napupunta at anong ginagawa nila dito. Sa insurance, alam din namin ito. Okay, so ang Kaiser po ay registered po yan siya ng SEC at ng tinatawag na Department of Health. Okay, so dito ang tanong is, paano mo masigurado na andyan pa ang insurance na yun in the long term? How can we trust Kaiser to fulfill its commitments? Okay, so ang Kaiser po is a product of 2 actuarial studies made by an American and Filipino actuaries. Ibig sabihin ng mga actuaries, okay, ito yung mga tao na nag-aaral pagdating sa mga policy ng mga insurance sa buong mundo. Sila yung mga dalubhasang tao. So, ang Kaiser ay produkto yan ng mga Pilipino at American actuaries. Okay, the company and product offered have passed the regulatory requirements of the government through the Securities and Exchange Commission at saka ng Department of Health. Pakinggan nyo pong mabuti. At least 51% of payments made by the plan holders automatically goes to a trust fund, okay, as required by the government. Kaiser cannot touch the trust fund. It is reserved for the future claims of by the plan holders. So 51% ng binabayad po namin po ay napupunta po yan sa tinatawag na trust fund. Ang trust fund is managed by 2 reputable international banks, namely ING Bank based in Netherlands at Deutsche Bank based in Europe. Okay, so ngayon, pag bumagsak yung Kaiser, 51% ay maibabalik sa amin dahil ni-required na yan siya ng government. Okay, ni-required yan ng government at hindi nila yan magagalaw. Ngayon, ang 41% at 49% ng binabayad namin ay naka-invest po yan. Saan? Sa bond fund investment. E sinong nagmamanage? Si Rex Mendoza. So, alamin niyo kung sino yan si Rex. Siya ay dating presidente at CEO ng Pilam Life. Okay? Ngayon, ang Kaiser is may tinatawag na Soldivo Investment Fund. Okay? Meron siyang Soldivo na kung saan 80% ay siya yung may ari. Okay? So, yan yung isang information na pinaka-importante pagdating sa mga kumpanya na pinapasukan ng pera mo. So, alamin mo ang information lahat na kaya mong alamin. Kaya dito kami, bago kami pumasok, bago kami nagbutaw ng pera, alam namin kung saan ito napupunta. Okay, so yan po yung isang bagay. Last, step number 3, life insurance. Protect your family against loss of income. Okay, with life insurance. Okay. So ito po ay i-discuss na lang po natin bukas. Pati na yung lalahunan ko. I-discuss na lang po natin yung purpose ng life insurance. At tatapusin natin ito bukas hopefully. Okay. Okay, so i-discuss natin ito bukas. Itutuloy natin. So matatapos na po natin ito. So last topic na po bukas. So hanggang dito lang muna po tayo. Okay, so ulitin ko po. Ang tinatawag na Solid Financial Foundation na
na nabanggit ko. Okay? So, ito po siya. So, first, increase your income hanggat kaya nyo pa. Hanggat kaya nyo makumita ng pera, makapagtipid, gawin po ninyo. Okay? And then sunod is tawag dito, avail kayo ng protection sa sarili ninyo at sa sarili ninyong mga properties. Okay? Yung health and life insurance is protection sa inyong mga properties. Okay? Sa inyong mga properties. So, yan yung mga bagay na kailangan ninyo, hindi lamang sa mga medical expenses, kundi sa protection yan sa inyong property. Ngayon, bukas pala, i-discuss natin ang main reason bakit kailangan ng life insurance at ano yung tinatawag na state tax. Anong mangyari sa inyong mga ari-arian once na mamatay yung may-ari? Lalong-lalo yung mga pera ninyo sa bangko, anong mangyayari? Anong ibig sabihin ng state tax? Kaya ano ang connection ng life insurance at ang purpose nito, okay, para doon sa mga properties ninyo. Okay, so yan yung mga i-discuss natin po bukas. The same time, mag-open ako 9:30, mag-open ako 9:30 and then start tayo 9:45. Okay, so kung yung mga first time, pwede kayong mag-request ng video na sinend sa inyo para maumpisahan nyo po yung lecture at maunawaan ninyo ito tungkol sa dinidiscuss namin ngayon. Okay, so kung ikaw ay first time makinig dito at hindi mo na nalaman yung mga first meeting namin, so ito ay mahirap intindihin at mahirap unawain. Kumbaga, bakit kailangan namin ito? So, I thought investment zone. Okay, so yan po. Any question? I-discuss din natin yan maaaring sa Sunday. I-discuss natin yung pure regarding sa Kaiser tapos ay strategy of investment. Kung may mga gusto po ba kayong itanong? Kiss po. Yes, Ron. Ay, may tanong po sana ako. Kasi po single po ako. Tsaka gusto ko po sanang i-avail din yung mga magulang ko ng ng insurance. Pero ako lang po yung mag-i-invest. Pwede kaya yun? Ang magulang mo? Opo. Hindi po pwede naman po kung magkaiba kami ng plan. Okay lang po yun? Opo. Opo, walang problema rin. May mga iba't ibang plan naman. Depende kung anong edad tayo. Pwede mo silang kuhanan. So, Kasi po ang gusto oo. Kasi Pwede. gusto ko sa akin po 100 tapos sa kanila kahit tagsi 60 lang po yung sa kanila. Walang problema ron. As long as kaya mo, wala namang problema dyan. Apat lang. Walang problema. Tawag dito tanong niya, bata pa si Rona, 26. Nandito ka ba ron sa Israel? Opo. Yan, yung isang malaking asset mo is yung edad. Kahit po ba wala sa Pinas makakuha ng Kaiser Life Insurance or dapat nasa Pinas? Hi Brian, kahit nasa ang ginagawa namin dati, kahit wala ka sa Pinas, pwede kang kumuha dito. Dati, dati hindi nila kinuha yan. Ang Kaiser, 3-in-1 product na siya, may life health. Sa lugar namin na nasa war zone area kami, dati ay may agreement kami sa Kaiser. Kasi nga, pag war zone area ka, declinable area yun, hindi nila bibigyan. Pero may agreement, may waiver kami na natatanggap na pinipirmahan na makakuha kami ng insurance kahit nandito kami sa lugar na to. At ang agreement na yun na in any case may mangyari sa amin kung sumali-sali lang kami sa mga protest or whatever. Pero kung normal death lang naman, walang problema. Ang pag-apply sa Kaiser ay pwede mo siyang gawin kahit nandito ka sa Israel o kahit sa bansa ka. Kasi ngayon, pinabigay ito online. Online na lang. Dati mano-mano, nag-fill up kami ng form, pinapadala namin sa Pilipinas, matagal. Ngayon, mabilis na. So, online na lang siya gagawin. Kahit saang bansa ka, pwede ka mag-apply ng Kaiser. Kung nasa war zone area ka, may agreement sila na ibibigay sa'yo unless kung member ka ng IMG.
So, yan ay isa sa mga benefits. May mga tanong pa po kayo? So, ano lang ito, ang short message lang yun para sa Kaiser. Either sa Sunday, magkakaroon tayo ng pure lecture regarding sa company na yan. Okay, at mga plano kung ano yung mga benepisyo pa na iba. So, bibigay namin yung full details. Okay, so ito ay ano lang, pahapyaw lang yan na binigyan lang namin kayo ng idea kahit paano. Kaya kung anong gagawin ninyo once na magkasakit kayo, paano kayo makabil ng benefits, anong benepisyo ng pagkakaiba ng benepisyo ng OFW at sa Pilipinas. Okay, so may mga benefits lalo na pagdating sa mga medical benefits kumbaga. So yan, i-discuss natin yan. So ngayon, ito lang ay gusto ko lang ipaalam na part ng inyong financial strategy, part ng protection sa inyong mga ari-arian ay yung kahalagahan ng health insurance na dapat meron kayo. Okay, so yan ay protection. Take note, ang main purpose niyan is protection sa inyong mga ari-arian, sa inyong mga savings. Kung ayaw ninyo mawala or masangla ang inyong mga ari-arian pag dumating sa problema medical, then you should have a health insurance. Okay? So yan po siya. So bukas ulit, tutuloy natin yon at sa ibang mga araw. So salamat sa oras ninyo. Message na lang kayo sa mga nag-refer sa inyo kung may mga tanong, or you